Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw sa ating lahat. Nako, ito na naman po tayo sa ating Lunes na Lunes, ang ating Advocates Connect. At siyempre sa pamamagitan po ng ating mga advocates, kasama na rin of course ang ating founder Bong David dito. Walang iba kundi si Miss Irene. Kap Irene, magandang araw. Yes po, ma'am. Magandang hapon po, Pilipinas. Fresh na fresh. Okay. Ano ba mga activities ngayon ng advocates? As usual, ganun pa rin na Ma'am Fe, nag-a-assist pa rin ng mga umuuwi, lalo ngayon formal treatment yung pinapa-follow up po kay attorney. At syempre po ang usapan po ito ay sa Kakampi Online, and of course, kasama at kasangga natin dyan, sila Founder Bong David, di ba, Miss Irene? Yes po, ma'am. Magandang hapon po. Batiin mo muna ang ating Founder Bong David, natulog pa siguro dyan sa The Netherlands. Yes po, magandang hapon po sa lahat-lahat po na nandito ngayon na nanonood at makikinig po sa aming Advocate Connect kay Ma'am Fe Nicodemus po ng Kakampi Online. Magandang umaga po, Middle East at Netherlands po. Founder Bong David, gising na po. Oo nga, kami po tagagising nyo. At syempre dito po sa Advocate Connect, malalaman natin paano nga ba ang mga advocates tumutulong sa ating mga kapwa OFWs. Ayan. Kung matatandaan natin, Kap Irene, yes, merong isang lumapit sa atin last week, no? 'Di ba? Yung kanyang asawa. Yeah? Yes po. Oo. Yung kanyang asawa ay nanghingi ng tulong. Kasi gusto nang umuwi ng Pilipinas dahil di raw niya masikmura ang ginagawa ng kanyang amo. 'Di ba? So ano naman kaya ngayon ang ating pag-uusapan? Kap Irene, nasa iyo ang bola. Yes po, ma'am. Magandang hapon po. Batiin ko po muna sa lahat po ng mga nasa pagdasal po natin yung mga kasulukuyang nagaganap ngayon sa Israel at Palestine war po. Sana po maging maayos po yung mga kababayan po natin diyan. Magdasal po at tumingin po kayo kung saan yung safe place po ninyo na pwede nyong pagsilungan. Okay, ayan. At syempre halos medyo kahapon, mga bandang alas 12 nangyari ito. Tingnan nga muna natin, habang nandito si Kap Irene, pakita natin, ano nga ba nangyari mismo kahapon dito sa Israel at saka sa Hamas. Yeah. Dito mo sa likod, ilagay sa akin. Okay, so kung matatandaan po natin, ipagdasal natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan doon, as well as mga Israelites, di ba? Dahil ang buhay ay mahalaga. Tama, Kap Irene? Yes diba? po, ma'am. So parang ang sabi nga nung kanilang mga pinuno doon, yung mga soldiers din na matataas na rango, parang 9/11 din daw. Diba? Maraming casualties ang nangyari. Nasa 700 sabi nila. Matanda, bata, walang pinili ang gera na ito. Pwede na? Sa ilang bayan, humandusay ang mga bangkay ng mga sibilyan. Yes po. Okay, so tingnan natin. Okay, tingnan natin ano ba kaganapang nangyari doon. Ang kanilang bansa, sabay pagtitiyak ng kanilang kahandaan at tagumpay. Ayan, natin pong tunghayan kung ano yung nangyari doon sa ating mga, pero wala pa namang Pinoy daw na casualty. Okay na? Sige. Habang inaayos ni RP ay ating tunghayan ang mga kaganapan. Kumbaga, meron tayong ilang libo rin na mga manggagawa doon, di ba, Kap Irene? Yes Sa po, marami po Israel. talaga dyan sa Israel. At tayo dito sa atin sa programa natin, nagdarasal tayo, pinagdarasal natin na sana nga ay wag magtuloy sa isang napakalaking gera nito. Kasi kung baga titingnan natin, nagdeklara ng war din naman, di ba? Ang Israel. So, sabi nga natin, alam mo, handa rin naman itong mga nandito dahil meron silang bombshell, di ba? Yung parang pwede silang pumunta sa baba agad-agad. Tulad ng mga na-interview nung nakaraan sa ating mga kapwa Pilipino dyan. May bombshell sila sa ilalim, di ba? Pwede na?
Okay. So, Kap Irene, siguro magbigay ka muna ng mga update regarding sa mga cases mo. Yes po, ma'am, regarding po sa ating case ngayon, yun nga po yung pinaano din namin ni Teka, sandali lang daw, Kap Irene, at pakita natin muna yung nangyaring kaganapan sa Israel. Okay po, go on. Ayan po, nakikita po nila Biglaan ng mga live naganap sa po. Israel kung kailan patapos na ang isang Jewish holiday. Umaga kahapon, lumipad mula sa Gaza Ito talaga, hindi to inaasahan no? Talagang may alitan na yata tong Palestine. Matagal at na saka, naman actually, pero nabigla din sila ngayon, di ba? Yes po. Sobra. Ang fatality rito, casualty, nasa 700, bata at matanda. At nagkabiglaan nga po dito, hindi talaga natin, ayan di ba? Parang katulad nung nangyari sa 9/11, di ba? September 11 sa US, no? To. So, kaligtasan pa rin. Ang sinasabi nga nung Kap Irene, no? Sa sea, dumaan sila sa sea, sa itaas at sa kalupaan. Talagang nabombang maigi talaga ang ang Israel. Ayan. So, siyempre, of course, ang statement ng ating Pangulong Marcos, the Philippines conveys its deepest sympathies and condolences to those who have lost family members and loved ones in recent attack. The Philippines condemned the attack, especially against civilian population. The Philippines understand the right of state to self-defense in the light of external aggression as recognized in the United Nations Charter. Or parang ang sinasabi dito, Kap Irene, ay hindi talaga makatao ang ginawa, no? Ayan. Kung makikita po natin, talagang ayan. At meron mga silang kinuha pa, no? 'Di ba? Mga hinostage 'yan. At dalangin natin na sana nga ay matigil na ang gerang ito na napakatagal na rin, Napakatagal na rin ito, Kap Irene. Well, tayo ay nananalangin na sana nga ay matapos na ang kabuuan ng gerang ito. Kap Irene, ano mga balita natin ngayon? Yes po, but nais ko munang batiin si Attorney Malonzo. Thank you so much po at kay Sir Ton at sa JEDA kay Sir Rowell Martin at na-actionan na po yung sa JEDA maltreatment po. Ma'am Fe, nagpapasalamat po kami mula po sa Kakampi Online, Advocate Connect, maraming salamat po dahil talagang na-pull out na po yung isang distress po natin na sa JEDA po siya na maltreatment po siya ng amo, sinasaktan siya ng amo niya. So, nasagip na siya. Okay. Opo, ma'am. Nasa FRA na po. Nasa shelter na ng FRA niya. Okay. So, ito ay pwede na siguro babalik ka sa mga susunod na panahon. Uuwi ba o magtatrabaho pa ulit? Na-trauma na daw po, ma'am. Uuwi na lang daw. Umuwi. Sige. Kaya pa rin pa. Sige, tingnan natin. Meron pa bang iba na mga at saka yung humingi po sa atin ng nasa accommodation na rin po yung si Miss Akrima. Banggitin ko na lang po, ma'am, kasi ako ano din to Akrima Alamansa. Ayan, nagpapasalamat po dahil po na nasa agency na po, nasagip na din from agency niya po sa Pilipinas is Right Merit International Manpower Corporation. Sa awa ng Diyos, hindi rin tumagal kasi nasagip na rin po at na-pull out na po sa kanyang amo. Lumapit po ito dahil po yung kapatid niya, kinontak niya, Ma'am Fe, ang sabi po niya sa kapatid niya na humihingi daw po siya ng tulong, gawa nga daw po ng sinasaktan daw po siya ng amo niyang babae at binabastos ng among lalaki. Hindi pa daw siya pinapakain ng maayos at dumating siya dito sa Ito, Ma'am Fe, kasi gawain to ng yung nang dahil sa SIM card. Ang SIM card na ito, ang mistake din ng agency, hindi ka agad pinag-alam sa employer. Ngayon, tumawag yung agency sa OFW natin po, ma'am, pakialamin siguro kung anong sitwasyon ng OFW, nahuli po ng amo. Kaya parang pinagpinitan na siya, bakit siya nagkaroon ng SIM card at bakit siya nakikipag-usap, wala naman siyang SIM card. Ayun ang umpisa ng
hindi magandang pagkaanuhan ng amo niya sa kanya. So, ibig sabihin, yung SIM card nakita kay employee, kay kasambahay. Oo po, parang ganun po ma'am. Pero na ano niya kasi na may kausap siya. Siyempre, ang ano kasi doon ma'am, hindi ka makakatawag kung wala kang SIM card. At kung makatawag ka man sa mga agency or mga through Wi-Fi, dahil kung may messenger, kung kahit may Wi-Fi ka, kung wala namang yung agency, hindi mo rin makausap. Kaya nagtaka sila at nakita na may kausap. Siguro, chinek up po yung mobile, tinignan kung may Wi-Fi, ayun siguro nakita po. So, doon ang umpisa ng naging yung amo niya sa kanya po, Ma'am Fe. Okay. So, ibig sabihin nito na ito ngayon ay nasagip na rin ba to? Opo, ma'am. Nasa isang araw po. Nasa FRA na rin siya. Okay. Opo, nasa FRA na rin po, sa awa ng Diyos. Kasi may ma'am. binanggit ka kanina na tawag dito na parang na-shock na siguro tong babae, no? Itong kasambahay natin. Yes po, kasi sinasaktan din ng formal treatment kasi ma'am, 3 yan, Jeddah na sunod-sunod, tapos 3 yata din na Riyadh 2 eh. Bakit? Yan, May pinaano ko tanong talaga sa'yo, sa Kap. emergency po. Kap Irene, bakit Yes po, ma'am. sila sinasaktan ng amo kung wala namang ginagawa? Yun nga ang una kong tinatanong ma'am, kung bakit sila sinasaktan o bakit naman sila yung isa naman daw, siguro ma'am meron yung slight na pagtapik o meron yung naman na sinasaktan. Kaya kung minsan tinatanong ko sila, anong klaseng pananakit at may ebidensya ka ba na maltreatment, pinugbog ka, sinampal ka o anuman. Meron naman po, may pinapakita naman sila na may bugbog nga, may mga lamat, may mga pasa-pasa yung mga kamay nila. Sa simpleng mga anuhan lang, nasasaktan sila ma'am. Pero mapalakit ba talaga sila, no? Parang tingin ko lang. Di ba? Yung Tingin iba, mo. oo, totoo yan. Totoo yun ang taga, ma'am. Mhm. Naaawa ako sa iba talagang as in na sinasaktan. Meron yung, hindi ko pa pala naipakita sa iyo, ma'am, talagang nagpulong na sa kwarto, talaga kasing, talagang hanggang ngayon nagmamakaawa, ma'am, pala. At habang nandito ako, shout out naman po, nagmamakaawa po kami na advocate. King Solomon Agency po, gumalaw naman po kayo. Kawawa na po sa Carlota Mariano na deployed worker niyo po. Sinampal at sinakal po, pinagtulungan ng mag-ina. Employer niya po, Ma'am Fe, from Kuwait. Sinaktan siya talaga. Kuwait din? Opo. Akala, Kuwait kailan po, ba to? ma'am. Kailan ba to ang Kuwait na to? Ma'am, matagal ko na po nirereklamo to pero hindi po pinapansin ng King Solomon. Pero nung trinay daw ng FRA na tawagan yung employer, hindi daw pinapansin ng employer. Matigas yung awo, Ma'am Fe. Okay. So, paano nakarating itong kaso na ito from Kuwait? Paano nakarating sa inyong kaso na to? Yung kaibigan ni Carlota is hawak din namin na nandito sa Kuwait. Ngayon, si Shailene na matigas din yung ulo ng amo, humingi din kasi ng tulong sa amin yan. Ma'am Fe, hindi rin pinayagan na umuwi ng amo. So ngayon ang ginagawa ni Shailene, hanabaan na lang niya ang pasensya niya, ipagpatuloy na lang daw niya, ignore na lang niya kung sisigaw-sigaw yung amo niya, may tenga naman daw siya. Ang importante, hindi na daw siya sinasaktan ng amo at okay naman na daw ang pagpapasahod sa kanya. Ngayon, kasi magkalapit lang yata sila ni Carlota Mariano, ma'am, ayun, nagkaanuhan yata sila, may contact sila FB ba, magka-friend sila. Yun, nasabi niya, kung may problema ka, dito kayo pumontak, sabi niya kay MCBO Irene Manat. Kaya yun na nakita ko, yun nga ang naging problema sa kanya, Ma'am Fe, yung talagang as in na nag-hospital pa siya noon, nangihina na, pinagtatrabaho pa. Tapos nung nag-rest siya yata ng 1 week or 3 days, ganun naman dun, hindi naman kailangan na magtagal na mag-rest ang mga OFW po, kahit nagkasakit ka, magtatabaho ka pa rin Nanghina talaga siya. Nakadextrose siya noon. Then after na ilabas, ganun na naman ang gawain ng amo, sinasaktan pa rin, ma'am. Okay. Wala pa rin action ng PRA Anong pangalan ng PRA niya? King Solomon po. Ito ang PRA din pala to. Oo. Opo, Sige, ma'am. tawagan natin, subukan natin tawagan mamaya. Sige po, ma'am. Oo. Kawawang-kawawa talaga, nagmamakaawa. Umiiyak po siya kahapon pa, ma'am. Tingnan natin. May telephone number ka ba niya? Landline, something? King Solomon, meron, sandali hanapin. Tingnan ko dito sa kabila, ma'am, ha? Okay. King Solomon. Sige. At syempre, nandiyan na rin yung dalawa nating kakontak, di ba? Or later po, kausapin natin mula sa ating yung King Solomon.
Yan, Yes po, ma'am. okay. Habang hahanapin ko muna yung number niya, ma'am, pabatiin ko muna itong pumasok po na advocate po natin na isa, si Ma'am Glenda Tominio. Okay, Ma'am Glenda, bati po tayo. Gelda. Alam mo si Ma'am Gelda, nagtatrabaho eh. Habang nagre-report, Pasok ano? po. Oo. Ma'am, hello po. Ito yung kausap natin kanina. Ma'am Gelda. Sino yung isa? Glenn, ayan, hello. Hello Magandang po. araw. Magandang araw sa'yo. Hello po, Ma'am Fe, Kap Irene. Pati ko po lahat ng nanonood. Oo. Kamusta ka na dyan? Sa kinalalagyan mo ka? Nasa ano ka ba? Nasa abroad ka rin ba? Wala po, andito na ako sa Pinas. Nasa Pinas, hindi ka na babalik? Babalik po next year. Babalik, oo. Kamusta na ang buhay-buhay natin dyan? Batiin mo nga yung mga kaibigan natin dyan sa abroad. Saan ka ba sa abroad? Saan ka pupunta na naman ulit? Galing po ako ng Kuwait. Kuwait. O so, pero babalik ka ulit sa Kuwait ulit. Depende po. Bakit depende? Depende. Kung saan po mapadpad. So, mukhang iba pupuntahan mo ah. O, batiin mo na muna yung mga kakilala natin, mga kasamahan mo, ma'am. Binabati ko po yung mga kaibigan ko sa Kuwait, sa Perdo, sa Sabah Al Salem, at saka sa Abdullah Al Mubarak. Nakailan taong ka sa abroad, ma'am? Nakatatlong ano po ako doon, ma'am, employer. 3 employer din? Ha? Opo. Oo, tapos, Distress namin yan, Ma'am Fe. ano siya? Depressed? Ah, siya pa rin. Yan. Opo. Distress ako dati. Sino nakatulong sa'yo, ma'am? Ma'am, may ano po kasi, yung mga ano ko, tawag nito, may nag-aano po sa akin, may lumapit. Okay. So, tapos, ma'am, Pinapatanong niya po, ma'am, kung pwede siyang umuwi kasi ano siya, high blood. Pumayag naman po yung amo niya na uuwi siya. Kaso, direct hired kasi siya, ma'am, yung agency niya, ayaw. Ang sagot ng agency, wala daw silang pakialam sa kanya kung ano mangyari kasi direct hired daw siya. okay, oo. Pag direct hire, ibig sabihin, wala kang agency, tama? Opo. Pero meron siyang, Dumaan diba? pa din siya ng agency, ma'am. Ano po? Dumaan pa din po siya ng agency. Anong agency niya? Raman po yung sinabi niya. Raman? Opo. Kasi, Ma'am Fe, mga direct hire ngayon, may mga agency din yan sa Pilipinas kasi ang mga employer pag naghahanap sa FRA, ang mga FRA na kinokontak nila, meron silang mga PRA dapat dito sa Pilipinas para maayos yung papeles ng mga OFW po. ay si Ma'am Glenda, ilang panahon na kaya ito sinasabi ni Ma'am Glenda? Ilang buwan, may isang buwan na ba? May 2 buwan? 8 months po, ma'am. 8 months. Oo. Opo. 8 months. 3 beses na daw po siya dinala sa ospital eh. Tapos may iniinom din daw po siyang gamot kaso hindi tumatalab sa kanya. Baka psychologically hindi tumatalab sa kanya yun eh. May ganun eh, no? Opo, ang taas nga daw po ng BP niya. Yung amo niya natatakot kaya tumawag na daw po yung amo niya sa agency. Kasi Okay. ang Sino ng magpapauwi? Ng amo niya, mag-ano sana ng kapalit. Ayun, oo nga pala naman. Kapalit Opo, dapat. kaso ayaw po ng agency. Ayaw ng agency. So, anong agency niya? Raman daw po. Raman. Tanong mo nga maigi sa kanya. Ito ba'y naibigay mo na kay ma'am? Kay Kap Irene? Hindi pa po. Kasi kakasend lang niya ng
ng Okay. info niya. Okay, okay. Sige, ipasa mo na lang sa kanya, ano? Opo. Oo, sabihan mo kami habang andito ka pa sa Pilipinas, ha? Mukhang iba pupunta mo, hindi Middle East, ha? Parang, ha? Yeah. Sana Okay. Sige. May iba pa tayong mga kasama. Sino-sino ba dyan? Si Gelda Padilla, nandyan pa ba? Gelda, bati ka muna. Geld. Ang ganda-ganda ni Glenda, oh. Ang ganda-ganda din eh. Kitang-kita ang ganda. Okay. Si Norilyn, nandito na ba? Ni Norilyn? Norilyn. Magandang araw, Norilyn. Narinig ba nila ako, be? Okay. Ayan, Norilyn, hello po, Ma'am Norilyn. Kamusta na po? Ma'am Norilyn, hello po. Hello, ma'am. Kamusta ka na dyan? Hindi niya tayo maririnig. Ganon. Hindi mo kami naririnig, ma'am? Walang sound. Oo. So, hindi niya tayo naririnig. Pakunik. I-text mo kaya siya, ano? Miss Nori. Si Ma'am Hilda na lang po muna. Oh, Ma'am Ma'am Hilda, pasok po. Ma'am Gilda. Paki-unmute niyo po. Hello po. Hello po. Ma'am Gilda Padilla. Yes po. Oo. Kamusta ka na dyan? Yan. Ako, ang ganda naman ni ma'am itong mga OFW natin. Batiin mo yung ating mga kababayan, ma'am. Kumusta po sa lahat ng W sa buong Oo. Miss po sa lahat sa inyo. Lalong-lalo na po sa inyo. Ma'am, ikaw, ano ba, meron ka ba dyang problema? Wala siguro, no? Mukhang maganda naman ang mukha, eh. So ano po, maganda nga mo po ngayon. Okay. 5 years na ako sa kanila. 5 years. So, pagka nakasundo ba 10 natin? years na ako dito. 10 years ka na, ma'am. Ready, ang dami mo ng ipon. 14. 14. years po. Ilan, ma'am, ang dami mo ng ipon. Wala nga po. Ay, dahil naloko nga pala. Ikaw, ano, ma'am? Di ba? Tama ba? Opo, opo. So, Scam. para Ma'am Gelda. Kasi pangalawa na akong may scam. Pangalawa na! Ano yung sumunod? Yung sa una, yung sa agency po ng anak ko na nagbayad kami ng sa seaman niya. Hindi po binalik nung may 18,000 pa. Ayun. Nakaalis ba ang iyong anak? Nakaalis ba yung anak mo? Hindi po, hindi. Ano pangalan? Bigay mo sa akin. Kinuha ko na lang po din. Kinuha mo na lang dyan. Sabi niya pa, sabi po niya, paunti-unti, pero hanggang ngayon, napapunta na dito yung anak ko, wala pa rin po bigay. Gumawa siya ng authorization Nag-i-echo yung para sounds mo? Sige. Okay. So, hawakan mo dapat yung microphone mo po para maganda. So, ibig sabihin, yung anak mo, nakuha mo na dyan. Yung anak mo na dapat magsisiman. Okay. Anong trabaho niya dyan? Wala pa, may inantay niya po yung ng company. Okay. Anong company niya? Yung company po niya na papasukan niya ngayon is yung nirekomenda siya ng pamangkin ko. Okay. Sa Seaman po. Sige. Seaman. Oo. Kung seaman kasi yan, baka pwede makatulungan din natin. Kasi ang magsaysay, ang daming hinahanap ngayon. Diba? Okay. Kaya nga po. Oo. So, ayan, ma'am, medyo paalalahanan mo nga yung ating mga OFW. Saan ka ba bandang lugar, ma'am? Saan ka ba bandang lugar ngayon? Sa Abu Dhabi po, UAE. So, Abu Dhabi. Okay. Si Ma'am Gelda po ay nasa Abu Dhabi ngayon. No? Anong oras dyan sa Abu Dhabi, ma'am? 10:25 a.m. 10:25 a.m. Sige, ma'am. Paalalahanan mo muna yung mga kababayan natin. Para hindi Hello po sa lahat ng mga gustong
Abroad. investment sa mga paluwagan. Mag-ingat-ingat po tayo, huwag po tayong maniniwala dahil kami po ay nadala na po dyan, na-scam na po kami. Yan. Oo. Sabi nila maganda ang may paluwagan. Oo, maganda, pero hindi naman pala na kukuha yung pera pagdating ng Sahuran. pagdating ng term mo. Oo, Kaya wala. Na-scam kami. Kaya po, mag-ingat-ingat po kayo. Huwag kayong maniwala sa mga scam. Lalo na po kay Dennis Mapula. Sa ano ba yung kanya? SPQ? Shop kita, yan ma'am. Okay. Sa pa? Dennis Mapula. Opo. Dennis Mapula po. Doon kami nagpadala ng pera. Ayun. Sa Oo. Gcash. Sa Gcash Okay, po niya. wag maniniwala, sabi nga, wag maniniwala sa mga ganyang scam na personal na sabi, magawa tayo, ano sabi, maghulog-hulog tayo sa paluwagan. Yun ba yun, ma'am? Opo. Tapos ang gamit po niya sa Facebook is Denso Red. Denso Red. Dimso? Denso po. Denso. D-E-N-Z-O. Ma'am Fe, ano Opo. kasi yan? Sorry ganito kasi yan. Ang patakaran po kasi ng shop kita is yung ruleta daw. Ang ruleta, kung sino yung mauuna na binubola, may 10 tao daw yan na binubuo nila, tapos niroroleta nila kung sino mauuna, sino pangatlo. Mayroon na nga daw yung isa, 2, 3, wala namang nire-release. Kaya yung inaano nila, kasi nagpapahulog na naman sila kung sino yung mauuna pang magbabayad, yun din ang unang bibigyan. Wala naman hanggang ngayon. Ang sinabi ko din dito sa mga kasi marami sila, Ma'am Fe, nasa GC ko sila. Kailangan ko ng representative kasi nai-report ko na to. Wala namang pumupuntang representative nila sa akin na para masamahan ko. Ayun, oo nga naman, di ba? Dapat may masasamahan ka. Parang nasa Yes po, abroad ma'am, sila eh. dati. Nasa abroad. Saka po ang mga pamilya po namin may mga anak. Kaya ako po hindi makasama ang mga anak ko. Lalo na probinsya pa yung ano ko. Pwede bang, bayan ko. parang ganito, pwede ba, Ma'am Irene, gagawa sila ng sulat pag samasamahin sa'yo? Pwede ba yon? Sige, pwede lang po. Pero kung may kahit isa lang na representative sa kanila para naman may speaker ako, hindi lang naman ako pwede yung ako lang ang magsasalita. Oo. Alam niyo ba, mga kakampi, kaya ang kakampi dahil sa yung families mismo ang nagpunta sa amin para makatulong. Alam niyo, makatulong kami sa kanila. Tama ka, Kap Irene, hindi pwedeng ikaw ang magre-represent sa kanila kasi hindi mo namang kaso, di ba? Yun Yes, ang isa. Yun ang nakikita natin, di ba? So, kahit isa lang, pwede na. Ilan ba silang Yes naloko? po, ma'am. Ilan sila yung naloko, ma'am? Ilan ba kayo doon? 12 ba yon? 16? Ma'am Hilda. Madami po kami. Ilang po As in, ang dami kasi, Ma'am Fe. Ipasok kita sa GC. Ma'am, Marami tingnan pa mo yung rin nila. nakalista, madami. Sige, ma'am, para Marami makita pa rin natin. nakalista. Para Ang masabi dami na po natin. nilang naloloko Kasi maloloko pa itong yung mga susunod na inaano nila, online ba ng Facebook. Di ba dami na nakukuhanan kasi hindi pa na ibabalik yung ibang mga nakuha nila. May 15,000, 28,000, 16,000, 15,000. Oo, madami. Syempre, doon nila din. ginagamit. Madami kami. Ako nga 50. Joyce, Tapos makita ka. 50K Ang ako. dahilan nila, Ma'am Pe, nagagalit pa nga nung pinasok ako sa GC ng dahil kilala May ko yung si 49 po, Denso. may 49,000. Galit po sabi ko sa kanila, bakit kailangan na paghintayin mo sila, kailangan ibalik yung pera. Ang nakita ko yata na sasabihin doon, nagastos nga daw nila, yata, di ba, Ma'am Hilda, nung nakita ko yung huling nila doon, question ko sila doon, pinanggal ako. Tinanggal ka? Oo nga po. Nagamit, pinagtakip niya doon sa ibang niya, paluwagan. Inuna niya yung iba. So, kapwa Ang Pilipino kailangan to, natin dito, Ma'am Fe, talagang kailangan mahuli to, ma-stop tong si Dennis Mapula. May number naman siya, Ma'am Fe. Denso, taga-Cavite. Dennis Mapula. Kasi marami pa to, niloloko nilang mga OFW na nire-recruit. Sige, pwede bang ibigay mo sa akin yung pangalan na yan para maipapa natin dito sa ating sa ating programa para malaman nila Kasi marami pa yung maluloko.
Di ba? Oo po, ma'am. Kasi ongoing pa rin silang nagre-recruit eh. Nakikita ko kasi inopen ko yung isang account ko. Aba, ganun pa rin ang ginagawa. 4 sila niyan, ma'am eh. 4. Na mga admin. Oo. Okay, sige. Okay, at Ma'am Irene, ano ba mga paalala natin sa ating mga kababayan? At ba't Ayan nga nagkakaganyan po, sila? ma'am. Dapat wag nating magtitiwala kaagad sa mga matatamis na mga sabi-sabi ng mga ano nila. Kung hindi naman ninyo Totoo. kilala o kung hindi nyo sure, wag kayong padadala. Kailangan muna kilalanin nyo yung taong pagpapadalhan nyo, pagbibigyan nyo ng pera ninyo kasi ang hirap ng buhay. Hindi tayo pumunta sa abroad, nagkukuskus na ano lang, ibibigay na kada ang pera. Ang hirap po, di ba? Totoo yan. At sana nga po ay ang pinaghirapan natin ay talaga nating sinupin. Diba? Yung mga pinaghirapan natin ay sisinupin talaga yan. Dahil pag hindi, alam nyo naman, ang hirap ng buhay ngayon sa Pilipinas. Ano? Batiin muna natin yung mga followers natin dito, ha? Miss Mards. At syempre ang ating Sultan Ahmad Kader. Ayan. Junan Sures, thank you very much po sa inyo. Ha? Share nyo lang po ito. Dahil ang mga nakakausap natin ngayon, mga kakampi, ay nasa labas ng bansa. Ito yung mga advocates na tumutulong-tulong sa ating mga kababayan or yung mga nasa abroad na kung saan ay naloko. Kung hindi pangit yung kanilang mga pinagtatrabahuhan, yun naman problema, naloko naman sila, na-scam po. Ha, Sir Bong Guro, siguro makakatulong ka rin dito, Sir Bong. Kasi itong mga ito ay umiikot pa hanggang ngayon. Itong apat ba ito? Yes. 4 po sila na admin, ma'am. Kaya mo ipapaano po din yan kay Founder Bong para pagtulungan natin, ma'am Pe, para ma-live, laging ila-live natin. And on Wednesday, sabihin din po natin, ma'am Pe, Yes, para mas opo, magandang, para mahuli na tong 4 na to eh. Pagka alam nyo naman po itong mga ganitong klase, huwag na po tayong magpadala. Minsan matamas talaga dila di ba? Meron talagang gano'n na napakatamis ng dila. Parang hindi mo pwedeng ayawan, di ba? So, ingat-ingat lang po tayo sa mga scam na ganito. Nasasabihin tayo ay magtayo ng ng ating anong tawag ba diyan sa tawag na sa ginagawa nilang yan? Ay paluwagan. Diba? Paluwagan. Ang dami gadgets yata, mga appliances, kasama dyan eh. Ang dami nga nilang na what I mean is na-recruit na para daw sa mga appliances. May mga nagreklamo din sa akin na wala pa daw silang natatanggap, nakabayad na. Yun, ang masakit. Sabi ko, naloko na to, gaya din ng ibang mga inaanuhan ko, mga kasamahan ni Ma'am Hilda. Oo. So, sa mga OFW, siguro paalala mo nga po, Ma'am Irene? Bali yung nakalista po sa amin is 16 yung nakalista doon sa amin na naloko. Sa group namin, naloko. Pero mayroon pa sa ibang groups daw. Okay. Hindi tayo updated lahat. Okay. Kung makikita niyo po, ma'am, Sir June, kung matatandaan mo, si Gelda Padilla po ay nasa bandang, Sa kababanda, Gen? 14 years UAE po, Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi. Sa ngayon, habang nagkukwentuhan kami dito, nagtatrabaho siya. Namamlansya ka, ma'am, no? Yan. Namamalansya po ako. Oo, namamlansya siya. Isipin mo naman yan. Nasa Abu Dhabi po si Ma'am Glenda. Pero alam mo ba, nakakatuwa si Ma'am Glenda kasi habang nagagano talaga namang sabi ni Jun Ansures, matagal na pong racket yan. Ingat lang po tayong lahat. Ingat po. Racket daw to. Alam mo, Sir Jun at Bong Guro, kasi sometimes ang mga ito ay nagbabaka sakali, di ba? Gusto magbigay ng regalo sa mga mahal nila sa buhay. Tama ba, Ma'am Gelda? Di ba? Oo, parang gusto lang natin mabigyan na sana natin ng sarap o magandang regalo ang ating mga mahal sa buhay na pupunta sa wala. Tama ba? So matagal na daw na racket ito Ang hirap-hirap. Paano ka napaniwala, Geld? Sa tagal mo dyan sa Abu Dhabi. Po, yung pamangkin ko na kumari ko, nakikita ko po yung mga post niya. Sabi ko, gusto kong ipagawa yung bahay ko kasi yung taas niya hindi ko patapos. Yung second na, first floor niya, yung sa baba lang ang tapos. Sabi ko, baka makatulong ka po. Nagano ako yung materyales, 65,000 ang gagamitin. Oo, 65,000 yung price niya na babayaran ko na hanggang 10 months.
8,500 ang bayad ko every month. Okay. Tapos nung pangalawa na, nadidiscover ko na parang hindi umuusad yung Pera. namin, group namin na hindi makasahod kasi panay reklamo nung second na Susweldo. magsasahod. Kaya sabi ko, ay naku, hindi na maganda to. Sabi ko sa isip ko, kaya sabi ko, nag-comment ako doon. Sabi ko sa kanila, ano ba yan, pag hindi nyo na ano tong paluwagan na to, dapat maipapulis kayo. Sabi ko. Sabi ko, doon sa Dinsored. Tapos minisage niya ako ng tapos sabi ko sa kanila, hindi na lang ako tutuloy, ibalik mo na lang yung pera ko. Sabi ko kasi hindi naman siya nausad ng maganda. Sabi ko sa kanila, saan nyo na inaipunta yung pera? So hindi na nabalik sa'yo? Wala na po ma'am, hanggang ngayon wala po. Kaya po kami imbes na pambayad ko sa utang ko na nag-i-interest sa Pinas, hindi ko po na nabayaran tuloy ng diretso. Nabayaran. Okay. So Ma'am Irene, Kap Irene? Yes po, ma'am. Oo. Kap, ano dapat itong ganito ay masasawata natin? Ano mga ginagawa ngayon ng inyong advocates? Yes po, ni-report ko na po to actually, pero sa akin, kung tutuusin, kaya ko po silang samahan direct natin sa NBI kasi nakausap po si Sir Demetrio yung sabi niya, kung may hindi naman pwedeng ikaw ang magsasalita dito. Kailangan talaga kahit representative ng isa o kaya dalawang nasa abroad para maayos natin. Pero pag ang naman nito, nagawan ko na rin ng report from Camp Crame po sa Cybercrime Division, ma'am. Okay, ang kailangan din talaga is personal appearance ng isang pamilya. Pwede naman siguro, ang sinasabi rito, pwede naman daw pasulatin mo sila. Tapos ikaw ang gawing SPA ba? Na ikaw ang magiging representative kasi nasa abroad sila lahat. What Sige do you po, think? subukan kong basta gumawa silang lahat para malakad ko na po. Ayun, oo, tama. Gawa lahat ng SPA or isang SPA, pipirma na lang silang lahat para yun ang magiging kasunduan, di ba? So, Miss ayun. So, okay ba kayo doon? Naniniwala ba kayo kay Kap Irene? Opo, ma'am. Opo. Yun. Mas maganda yon. Oo. Ay, Pero kaganda. dapat, bigyan nyo rin ng panggasolina yung sasakyan ko. Walang problema yun, ma'am. Basta pag nakuha yung pera, mayroong consideration kami sa iyo. Ayan, oo. Sige, walang problema. Basta ang gawin natin ngayon, magsulat kayo lahat ha, tapos may pirma kayo. Oo, na kayo. Tapos sabihin nyo doon na nirepresent ninyo ako. Ganun yun, Ma'am Fe, di ba? Opo, pwede yan. At yan ipapakita. Kung pupunta alam naman niyo yung papuntahan dito sa di ba, Camp Crame, doon sa cybercrime, di ba, division. Dito sa NBI, kung punta kayo, diretso kayo dito may kakilala tayo doon, hahanapin natin, para sa inyo. Ayan. So, ayan, nako, salamat naman at may tutulong 16 daw ito lahat na scam no, di ba? Sabi ng kaibigan ko, Ma'am Fe, from yung na-police, na may kaibigan ako doon kay Ma'am Grace na nakipag-anuhan din ako, Ma'am Grace, sabi niya, sige, samahan kita. Yung si Ma'am Grace, yung journalist, pero nasa Quezon kasi siya. Sabi niya, pero pinakausap ko sa kanya, may kakilala akong police, kung gusto mo punta tayo ng barangay, pwede nating hanapin yung Dennis Mapula na yan. Nako, Dennis. Sabi po nila, ma'am, nandyan po siya sa Pinas. Nasa Pinas daw. ba? O, yun ang sabi sa group ba, Ma'am Hilda? Nag-abroad po ba yan? Sabi nila, iwan ko lang. Kasi yun ang sabi nila eh. Nasa ibang bansa din daw yun siya. Pwede pong magsalita? Sige po, ma'am. Yes po. Oo. Kasi kasama ko yan si Ate Gilda. Kami po yung actually 20 kami lahat na kasama. Yes, sa paluwagan na yan. Bali, ang action taken namin nung last week po, nagpunta kami ng barangay. Oo. Nagpunta kami ng barangay, tapos nagpakita naman tong si Dennis Mapula. Nangako siya. Kinuha mo ba picture, ma'am? Yes po, meron po ako. Ayan, padala mo sa atin, ha? Yes. I-send ko po sa GC mamaya. Okay. And then, first conference namin, hindi siya nagpakita. Tapos, ang ginawa, ang sabi ng barangay captain, tinanong ko kung pwede kaming mag-file ng kaso sa kanya sa PAW. So,
kasama ko yung yung agent na nag-assist sa akin. Kaso nga lang, nung sabi ng PAW kasi kailangan daw talaga ng personal po yung biktima na mag-file ng kaso. Oo. Ang sabi naman is lahat kami OFW. Pero according sa GC namin, meron yatang uuwi na isang kasama namin. Ikaw ba Sabi nasa nga, ka pwede ngayon, siguro. Joycey? Miss Joycey, saan ka ngayon? Nasa Kuwait po ako. Nasa Kuwait Sa ka Kuwait. na. Okay, Yes okay. po. Oo. So kung may kuuwi Sa ngayon. Kuwait po ako. Mm-mm. May isa yata uuwi itong November. Ewan ko lang kung anong day, ma'am. Pero baka willing naman siyang makipag-cooperate yata kay ma'am. Ano pangalan? Pasensya na po, ma'am. Hindi ko nakuha yung pangalan. Ma'am Irene? Yes po. Oo, ma'am Irene, sasama yata sa inyo. Si Chel yata yun? If Sige, I'm not okay lang. mistaken, Para mas magandang Oo. may kasama ako na at least representative ninyo. Opo. Actually, halos ang nakuha sa amin yata ni Denso Mapula na yan. Dennis Mapula. Umabot yata ng mga 500,000 kasi kung sa akin na lang 50K ang nakuha sa akin eh. Ewan ko lang, meron pa palang mas mataas pa may 60 pa ata. May 60 or 70K. Oo. Tapos, Ang gawin natin ngayon, ma'am, ha, yung isulat mo lahat yung pangalan ninyo dyan sa grupo, then kung magkano yung amount, real name, then amount sa na binigay nyo. Opo. Ayan. Yung bang SPA na gagawin namin, kailangan pa ba ng kanya, ng stamp from the embassy or no need? Kailangan pa ba yun, ma'am, Fe? Kailangan natin para mas Sa abogado valid. yan, Oo. Pwede naman sa abogado natin. Gawa na lang isa, ma'am. Paggawa ka ng isa, tapos anuhan natin. Pa-stamp natin. Diba? Puntahan na lang sa bahay niyo, ma'am, magawa tayo. Ma'am, Fe, puntahan kita. Oo, sige. So, scan na lang po, ma'am, tapos pipirma, tapos ipapadala namin through scanning ulit, ma'am? Oh, pwede. PDF form? Yes po. Yan. Sabi ng mga nanonood sa atin, yes po, need po na pa-stamp natin sa ating embahada. Malalayo. Embahada. Yes, yan po. Malalayo dyan, di ba? Iba-iba kasing iba-iba kayong mga Iba-ibang bansa kami, ma'am. Actually, bansa. iba-ibang bansa kami. Sige. May Singapore, may Hong Kong, Wow. may Qatar, Wow. may Saudi pa ata, ma'am. May Saudi. Magkakaiba kami lahat. Oo. Ang dami nyo. Oo. Paano nyo nakilala si Dennis Mapula? Actually, ma'am, sa pinsan ko from Singapore, kasi yung first na paluwagan niya natanggap. Tapos sa akin din naman, kasi dalawa ang kinuha kong item sa kanya. Yung isa natanggap ko. Itong Okay. pangalawa na mas malaki, yun ang hindi ko na po natanggap. Anong sabi ni Dennis sa inyo nung kayo magkaharap-harap? Nasabi naman niya na unti-untiin daw niyang ibibigay yung sa amin, i-refund. Sabi ko naman, willing naman ako maghintay, pero kung as much as possible, yung item ang gusto ko. Sabi naman niya, sige, papangako niya last week of September. Yun ang first sinabi niya sa amin. Tapos hindi siya nagpakita. Wala na siyang paramdam sa GC. And then ngayon, ang ginawa ng agent ko, pinunta niya na talaga sa barangay no first week of third week of September. Yun po yun. Sabi ni Mr. June Anzures, hindi na daw pambarangay yan, pwede na i-direct file na yan sa cybercrime. filing. Direct na. Kasi Oo, hindi yun lang nga po. isa, ang dami nyo na pala, di ba? Yung mga ganong klase. Opo. Oo. So, ikaw ba, magkano ang sayo na naibigay mo kay Dennis Mapula? 50 po, 50,160 something. Wow, 50,000. Naku, buti, Yes. buti si Glenda, si Gelda, ay 12 na lang yata, 12. 12,000. Ang mahirap pa dito, wala yatang silang mga resibo, di ba? Meron po kami, may Meron? resibo po kami. Pero pangalan yata ng asawa niya, yung Much resibo better. po. Iba sa screenshot nyo lahat, natin yan ha, para i-email mo lahat sa akin para mas maganda pag email para i-scan ko na lang. Tapos Yes, mas maganda po na i-comment ko. email po, ma'am. Oo. Ibigay niyo lang po sa akin ang email address niyo, ma'am. I-send ko immediately po. Joyce, nasa Pati yung maano ko, Sige, ma'am. Pati yung Sige, sulat ma'am. niya na nangangako siya magbayad, meron po sa amin. Pero ikaw Sige, ba, okay. Joyce, Confirm. wala ka pang nakuha maski 5? Wala po. Sa 50,000, wala. Yes po. Opo. si ma'am, malaki din yata Magsalita ka nga, ma'am Norilyn. Di ba 60 ka mo sa'yo? Paki-unmute mo. Nori?
Miss Nori? Pa-unmute po. Hindi ka marinig. Ma'am Nori, unmute po. Okay po. Yan. Okay na po. Opo. Ikaw ba, ma'am? Sa'yo? Magandang tanghali po. Nasaan ka ngayon, Nori? Magpapatulong po kasi ako. Kasi, nung una, Nori, saan kang bansa? sinabi sa Kuwait po. Sa Kuwait, okay. Opo. Kasi, sobrang taas na po ng high pressure ko. 170 over 110. O ganun po. Tapos, ilang beses na po akong, okay naman yung amo ko. Ilang beses niya akong pabalik-balik sa ospital, pa-check up. Tapos ganun pa rin. May mini-maintain naman akong tambal, gamot. Tapos ganun pa rin po. Kasi natatakot na ako kasi laging sumasakit yung ulo ko. Tapos yung kamay ko, mangingiwi na. Massage ko lang. Tapos, gusto ng amo ko na uuwi na lang ako. Okay naman siya. Tapos nung tumawag siya sa agency, ayaw akong pauwiin. Sabi, kung uuwi siya, wala kaming pakialam dyan kasi yan, direct hard. Wala kaming yan. Kung gusto niya, bayaran niya yung gastos niya sa'yo, saka mo pauwiin. Gano'n ang sabi. So ganito, ma'am, meron ka bang insurance? Meron yan dalawang taon. Meron po. Opo. Pwede yun. Anong insurance mo? Anong pangalan? Andun po yung papers sa po. Pwede mo yung sabi mo may insurance ka, pwedeng ang insurance ang magbayad. Naintindihan mo ba yon? Kasi ikaw ay may sakit. Diba? So dahil ikaw ay may sakit at mataas, pakita mo din yung mga yung mga, tawag dito? Lahat ng papers mo na galing sa health mo, dun sa dun sa ospital, kung ano man, na hindi ka na okay sa sa pagtatrabaho. Ilan ba ang ang BP mo? Ilan ang BP mo? Nung kagabi po, 170 over 110. Kagabi. Okay. So baka mali naman ang pag-inom mo ng gamot, ma'am? Ganun ang sabi sa doktor dito pag gising ko daw, iinumin ko yung gamot, tapos 1 hour, kakain ako ng kanin, ganun, ang sabi. Tapos, meron po pang gabi. Ano ba yung gamot mo? Ano po, yung... Losartan? Hindi, Losartan. Amlodipine. Ika po. Pang high blood ka ba? Pang high blood daw. Opo. High blood daw kasi siya oo. Pero talagang nagme-maintenance ka lang, ma'am, or hindi? Oo, nagme-maintenance talaga ako. Nung sa Pinas ako, yan ang gamot ko, amlodipine at saka Losartan. Tapos dito po, Sistoric yung nila. Tapos yung iba, Concor, yung isa. Dalawa kasi yung binigay. Tapos ganun pa rin. Natatakot na ako, hindi ko na kaya magtrabaho. Gusto kong magpahinga muna. Ma'am, kung talagang mabait yung amo mo at gusto ka namang pauwiin, then you have to talk in a nice way to your employer. Sabihin mo na, ma'am, kung pwede naman po sana siguro, gusto niya naman ako pauwiin, kayo na lang po sumagat ng pamasahe ko. Ganun lang. Ayaw nila. Gusto pa nga niya bayaran ko daw ang gastos ko. Pero ang gastos Irene, nila meron kasi siyang wala daw silang panggastos, pangpalit. Okay, Irene, meron siyang insurance Oo, ma'am. Hanapin mo yung insurance mo na policy. Diba merong ganyan? Ha, ma'am? Oo. Yun ang tingnan mo, tapos sabihin mo sa amin kung anong insurance mo kasi yun ang pwedeng sumagot sa'yo. Yung insurance mo, ma'am. Nakuha mo ba, ma'am? Okay po. Okay. Yes, Hanapin mo po yan kung pwedeng Pioneer, yung mga ganun ng insurance di ba? Natatanda mo yun, bago ka umalis, may insurance ka. Siya ang sasagot doon dahil nagkaroon ka nga ng problema. Kuha niyo yun, ma'am? Okay po. So, tingnan mo muna yun. Ngayon ay binigay mo na ba yung papel mo kay Cap Irene? Hindi pa po. Yun. Miss Irene, kunin mo na lang yun at tingnan natin kung anong insurance masulat natin. Sige po. Kasi yung insurance, pwedeng sumagot. Nakuha niyo ba yung gusto kong sabihin? Kaya yung mga OFW na umaalis, ini-insurance, pinapasok na sa insurance para kung sakasakali, yung insurance ang mananagot sa ganitong problema. Yun. Ma'am Cap Irene, kunin mo na lang Sige. Yes po, ma'am. Okay, at ibigay natin, alam mo na kung kanino natin ibibigay yan, di ba? Well,
Miss Norilyn, wag kang matakot kasi. Minsan yung iba natatakot eh. Alam mo 'yon? Yung parang iniisip lagi. 'Di ba? Yung mga ganon. Inom ka maraming water habang naghihintay tayo ng mga detalye, ha? Wag kang Mag-ano pa ng matatakot. lemon, Yes po. malakas magpababa ng dugo, lemon. 'Di ba? Okay po. Mm-mm. Okay po. Huwag ka matatakot, ay ano pa yan, mahusay pa yan. Siguro ikaw ay na ninervyos, Huwag nervyusin, ha? Habang inaayos May nervyos din. Oo, yung relax ka lang. Pero, sumusweldo ka naman. Ngayon, hindi pa binigay. 6 yung sahod ko. Tapos, Okay. pitsa na 9. Hindi pa Oo, 9 binigay. na ngayon, 9. Hindi pa binibigay. Laging delay kasi. Okay. Laging delay kasi. Ganyan talaga yung ibang mga amo, delay ang pagbigay. Oo. Habaan na lang ng pasensya, at least ibibigay naman siguro yan. Pero sa tingin mo ba, mahusay naman maging amo mo yan? Ha, ma'am? Minsan din may tulak. Ilang buwan ka na ba sa amo mo, kabayan? 8 months po. 8 months. Kinaya mo yan? Ilang buwan na lang? 1 year, 2 months na lang, makakauwi ka na. Matatapos mo na yan. Kakayanin mo pa yan. Tatlong oras lang kasi ang tulog ko. Hindi ako makatulog. Yun ang problema ko kasi Bakit? yung heartbeat Pilitin ko. mo matulog, ma'am. Huwag kang mag-isip ng kung ano pa man, sabi nga. Alam mo ba, kailangan medyo maligam-gam yung tubig. Swerte pa nga ikaw, ma'am, kasi ikaw ay may panahon pang matulog. Yung iba, walang panahon matulog. Tama, di ba? Di ba? Yes po, lalo pag Ramadan, Diyos ko, ilang oras lang tulog natin, di ba? Nakanasan ko din yan. Oo. Alas 3, alas 4 nga, tulog namin. Pero Gigising na lang kami. Kung minsan, maano na. Oo. Minsan, 2 oras lang ang tulog eh. Dahil sa dami ng bisita, Di ba, Kap Irene? Pagtubok lang muna yan. Yes po, ma'am. Yan. Miss Norilyn, basta relax ka lang, relax. Kapag ka nagpapalpitate ka, inhale, exhale lang. Yung gano'n. Deep breath lang. Ayun. Inhale, Exhale. Yan. Tapos ganun-ganun mo lang yung kamay mo. Kasi ito yung heartbeat mo, itong kamay na to pag ginaganon-ganon. Oops! Hindi pa pwede uuwi po. Ay, Gusto kong kasi umuwi maraming kasi- processes pa yan. Maraming proseso pa yan, ma'am. Hindi natin basta-basta sasabihin yun. Lalo na ikaw ay pinapasagot Direct. direct ka Ibigay daw. mo na lang po sa papel-apin kita ng info para ma-report natin at tignan po natin kung ano po ang kalalabasan. Ha? Pero nasa sayo pa rin ang desisyon. In due respect po, nasa sayo pa rin po. Okay. Okay po. Relax lang muna. Lalo na hindi ka pa sumusweldo ngayon. Pag sumweldo yan, Oo. alam mo, minsan, Kap Irene, alam mo, pagka minsan sasabihin, sumweldo na ako, di pinadala mo na sa pamilya mo, sabi ng pamilya, ay, ang ganda, dami namin nakain dito, etc. Masarap na ang buhay, di ba? Huwag kang nervyusin, nininervyos lang siya. O, di ba? Ayan. Tubig na maligam-gam. Yan, okay. So, balikan lang natin. O, sige, ma'am, ha? Basta Kap Irene na yung papel mo dapat, ha? Yan. Si Miss Yes, Norilyn yan. Sige. Si Irene ba nandito? Irene? Sinong Irene, ma'am? Teka, sino ba to? Siya ba yon? Okay. So, ikaw pala to, Ma'am Irene. Sa ating mga kababayan, medyo paalalahanan natin sila. Medyo konti na naman ang oras natin. Ang bilis, no? Sige, ma'am, ikaw Especially na. yung mga bisita natin ngayon na scam, ayusin nyo yung isusulat nyo, ha? Basta sa inyo, naririnig nyo ako, pakisulat nyo yung mga real names nyo, kung magkano ang amount, at saka kung saang bansa po kayo. Ano po, ma'am? Narinig nyo po ako? O, ayan, para maayos kayo. Ayan. Maano na yung problema ninyo. Kasi talagang, Ma'am Fe, talagang hindi tumitigil na nagre-recruit ang shop kita na ito eh. Okay. I-search mo po, Ma'am, shop kita. Makikita Oo. mo. Pero sabi ni Miss sino ba to? Norilyn, Joycey, sabi niya Joycey. meron siyang picture na pwede nating i-ano dito, di ba? Miss Joyce, meron kang picture, di ba? Nito, ni si Dennis Mapula. Ano sir? Ay, ma'am. Okay. At padala mo na lang kami sa GC, padala mo na lang kami para at least makita natin, ipakita natin sa iba pa nating mga OFW, baka mamaya sila din ay nabibiktima nitong si Dennis Mapula o Denzo. Ang gamit sa I-send nila. mo na lang sa GC ha, para makita ko, i-send ko kay Ma'am Fe mamaya. Oo, okay. So, paalala natin, magpaalala ka muna, Miss Irene.
sa Yes ating po, mga sa ating mga kababayan. OFW, wag po tayo padalos-dalos sa ano pa mang mga taong makakausap natin, makakasalamuhan natin, at kung sino-sino pang makakausap natin kasi ang dami pong scam na ngayon, lalo na ngayon po, uso na naman po mga holdapan, kasi nga po sa krisis ng buhay ngayon, kahirapan po ngayon, lalo na din dito sa Pilipinas, Ma'am Pe, ang dami ding nangyayaring hindi magaganda ngayon. Kaya mag-ingat-ingat na lang po tayo, tripleng ingat po tayo. Wag na po tayong padadala sa mga matatamis na mga bunganga. At sa mga, Ma'am Fe, batiin ko rin po maraming salamat sa mga kabataan na natulungan natin at humingi ng tulong sa amin. Ipagpatuloy niyo po yung mga from Antipolo po, at nakatulong po sila sa mga street children sa Antipolo. Siguro yung sa ano natin, titingnan natin hanggang Pasko, ha? Yun. Kasi busy-busy ang lola. Okay, meron tayo yung mga OFW na ano, pwede kayong, di ba ikaw binigyan kita, ano, may invitation ka na ba para sa 13? Miss Kap Irene. Pinahasa ka na yata. Ma'am, sa ano ng pag-ibig, Ma'am Fe? Oo, pag-ibig. Pag-usapan natin, ano bang pag-ibig mo, ha? Yung mga ganon. Alam ko mga OFW, pag-ibig, dyan kayo mag-ipon. Mabuti pa kaysa sa paluwagan. Di ba? Oo. Ay, sige nga, magpaluwagan din tayo. Parang mahirap, ano? Well, anyways, ayan. Meron din namang okay, di ba? Kap Irene, kaya marami din naman siguro na Oo, hindi naman po nabobola to. lahat. Hindi lahat. Pero dapat pipiliin natin. Di ba? Kap Irene, siguro yan ikaw ang mag-ano nga yan, yung ganyan. Kasi nung una, iniisip din namin yan. Parang kung, kunyari, kakampihan, minsan yung iba, di ba, gusto nila mga cake, ipapadala sa mahal sa buhay nila, no? O magse-celebrate sila, dadagdag. Gagawin natin, iisipin natin kung paano. Ano, di ba? May sasakyan si Miss Irene, o, di ba? Dadali niya ngayon yung regalo niya papunta dun sa malayo. Di ba? Yung mga ganon. Paano sige, celebration? go tayo, Maganda Ma'am Fe. yan, Mag-ano di ba? tayo ng magandang regalo para sa mga OFW. Yan, di ba? Yan. At syempre dun sa mga nakasama natin dito, Jeff OFW. Yan, si Jeff po ay nasa ospital ngayon. Jeff, magaling ka na ba? Kasi si Sir Jeff ay, alam mo naman yung bituka nun eh. Acid reflux. Yan. At sabi niya nga ay, laki, sabi naman ni June, sabi ang laki ng pera niyan, involved, di ba? So, basta ang sinasabi po namin sa inyo, wag basta-basta maniniwala sa hindi mo kilala. Di ba, Ma'am Gelda? Ma'am Gelda, paalam ka na po. Mag-ano ka, paalam sa mga pamilya mo at sa mga OFWs. Ma'am Gelda. Maraming salamat po. Bye-bye na po. Mag-ingat kayo palagi. Baby, bye-bye, baby. Bye-bye. Ang cute-cute ni baby. Bye-bye. Loves ka niyan. Oo, loves ka niyan. Okay. Si Ma'am Joyce. naman po tayo. Ma'am Joyce. Paalam tayo, Ma'am Joyce. Nandiyan pa ba si Joyce? Yes po, paki-unmute po. Yan. Para matuto na tayo. Oo. Yan. Ma'am Joyce. Hello po. Good morning. Sige po, Ma'am Irene, salamat po. Maraming salamat din po sa grupo nyo. Maraming salamat po sa suporta nyo sa aming mga OFW. Paalala lang po sa mga kasama ko rin na OFW, mag-ingat po talaga kayo. Kasi ako, kumbaga, isang lesson na sa amin yung nangyari sa amin. So, ang hirap talaga magtiwala. At saka, yung pera talaga, akala nila, madali lang para sa aming OFW na maibigay yun. Hindi nila alam na yun ay dugot pawis namin dito. Puyat, lahat yan. Lalo na kalungkutan, isa pa yan. Minsan nade-depress kami, na-stress kami, ganyan. Para lang maibigay yung pangangailangan ng pamilya namin. Tapos ganun pa ang gagawin sa amin ng kapwa namin. So, ang hirap talaga. Lalo na mainit talaga ang pera sa mga ibang tao. Mm-hmm. Po, salamat po. Ma'am Joyce, ingat-ingat po dyan ha, Ma'am Joyce. Ingat-ingat po. Ha? Bye-bye. Salamat po. Sorry po. Okay, maraming salamat. Salamat po. Ingat po. God bless. Ma'am Norilyn. Nasaan ka na, Ma'am Norilyn? Huwag po pa-stress dahil po na-high blood ka na. Ma'am Norilyn. po, Ma'am. Kamusta ka na dyan? Paki-unmute mo po. Ma'am Norilyn, paalam na tayo. Pa-unmute po. Okay po. So, maraming salamat sa inyo po. Sana po matulungan.
Miss Norilyn, Sige po, smile ibigay ka mo lang. lang sa akin yung info mo, mama, ha? Uminom ko po ng maraming tubig para po Maligamgam. mas magandang, maligamgam. Yung Yes maligamgam po. na Yes tubig. Kung maraming kalamansi dyan, magkalamansi ka o mag-lemon ka po. Sabi sa'yo sa susunod, Opo. napakaganda mo na talaga. Sobrang ganda na. Pinatatawa ka lang namin. O Kap Irene, sa'yo naman. Nasa iyo na ang huling halakhak, ika nga. Haling halakha. Yes po, magandang sa hapon po sa inyong lahat na naman po, bababati po dito sa Pilipinas. Nag-uulat po si Irene Mana sa ating mga po OFW at mga OFW na sa ibang bansa. Mag-ingat-ingat po, lagi po tayo magdasal, lakasan po ang loob, at habaan po ang pasensya natin sa ating mga amo dahil nasa ibang bansa po tayo. Pagpalain po tayo lahat ng ating po ang may kapal. Okay. Nag-uulat po, MCDO President Irene Manat. Sumasaludo Thank po ako you, sa inyo. Ma'am Fe. Sa lahat po ng OFW, saludo po ako sa inyo. Okay. At syempre, ang kakampi online, kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. At tatandaan po natin maigi sa ating mga kasama rin si Glenda, si Gelda, si Norlene, si Ma'am Irene, at syempre si Joycey. Sa inyo po lahat, ingat lang po tayo. Ang pera po ay mahirap kitain, di ba? Ang pag-abroad ay mahirap po. Kaya dapat lagi po tayong nag-iingat. So sa inyo lahat, maraming salamat. Mag-relax lang, Miss Norilyn. Relax lang. Tandaan mo, magdasal tayong mabuti. Hindi na sa taas. Lahat ang dapat natin bigay. Okay, bye-bye po sa inyong lahat. Maraming pong salamat. Ma'am Joyce, bye-bye po. Salamat po. Yan. Salamat po. Salamat. Ang mga Thank you, nakausap. Ma'am Glenda. Okay. Tama. Thank you very much kay Ma'am Glenda, Gelda, Padilla, Norilyn, kay Kap Sa ating Irene. technician po ng Ma'am Fe, at Oo. lagi po Kay nakakalimutan po RV. sa ilang pangalan. RV. Opo, sa Yan. kakampi po, technician nyo po. Thank you so much. Si Ma'am so much po. Sir RB. Okay, at syempre, marami pong salamat. Bye-bye. Okay. Alam Bye nyo, po. dapat pipiliin natin sa inyo. Pipiliin po nating lahat ang ating mga sinasamahan. Diba? Ayun. At syempre, salamat din sa mga nanood sa atin ngayong araw na ito. Maraming pong salamat sa inyo. At lagi po nating tatandaan ang kakampiin nandito para sa inyong lahat. Maraming pong salamat.